sa atin. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Right, so papatuloy po tayo sa ating pinag-aaralan regarding po sa soberanyo ng Diyos sa doktrina ng biyaya. At nasa part 3 po tayo ng ating pinag-aaralan, which is the unconditional election. At nandito po tayo sa practical application. But before that, tayo po ay balikan po natin kunting recap para sa mga hindi nakarinig o absent during that time ay ating balikan ang doktrina pong ito. But before that, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa pag-akay niyo po sa amin sa araw na ito na kung saan araw po ninyo, O Diyos, at kami po ay mananamba sa aming makapangyarihang Diyos, dakilang Diyos na may tangan at lahat ng bagay. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa aming pag-aaral sa inyong doktrina ng biyaya, pinag-aaralan po namin ang mga bagay po ito. Kaya nililimos po namin ang pagpapala mo sa bawat pandinig na nandito, na ito ay aming yakapin, kasiya, kagalak, sapagkat ang aming kaligtasan ay nakadepende lamang sa inyo, hindi sa mga bagay na aming mga nakikita at nararamdaman, hindi sa inyo lamang po, Diyos. Kaya maraming salamat at patawad po sa mga pagkukulang po namin. Po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright. So, para makita po natin na yung kasiguruhan ng ating kaligtasan, because some Christians ay nagdedepende po sila sa kanilang mga opinion, feelings, no? Yun yung naririnig natin, no? And, hindi na nafe-feel ko na ako ay ligtas, right? And some, they are depending through their experience, religious experience, and of course, their performance. So, kung tayo po ay nagdedepende sa mga bagay na ito, in our assurance of election, ay inilalagay po natin ang ating sarili sa malaking disappointment. And that's happened sa mga hindi nakatunghay sa ganitong doktrina. Kaya kapag sila ay nagkakasala at nakagawa ng mali, ay para sila ay binagsakan ng sanlibutan dahil nawala yung kanilang kaligtasan. Kaya kapag sila ay nakadepende, of course, nandun nga yung malaking disappointment. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi tayo binigyan ng mga bagay na katotohanan na tayo po ay nakadepende sa ating mga sarili. Right? Pero tayo po ay binigyan ng kasiguruhan sa pamamagitan mismo sa ating Diyos at sa mga bagay na Kanyang ni-reveal through His Word. Kaya nandito po sa salita po niya yung mga bagay na dapat nating matutunan in regards sa ating pagliligtas, sa ating pagpili po sa atin. That's why, tandaan po natin, ang Diyos ay pinili po tayo, ang Kanyang mga tao ay pinili from eternity. No? Ayon po sa Ephesians chapter 1, verse 4. Right? So, it means, according to His good pleasure, ang Kanyang kalooban, ito yung kasiguruhan that He assured that the elect, okay, ay hindi ito pwedeng mabago. No? Hindi pwede itong mabago. Kaya pwede po nating tanganan.
Kaya yan po mga kapatid, ang kasiguruhan na tayo po ay pinili ng Diyos. And last Sunday ay pinag-usapan din po natin yung mga option o yung mga kontra, no, na bakit ang election ay para lang daw sa pagpili sa mga gustong maglingkod, i-appoint ng Diyos. Pero we discover na wala po doon. No, ibig sabihin, hindi lamang po sa service ang pinili, kundi sa ating kaligtasan. Right, again, so ang pinaka-punteriya po natin, our goal is to magnify, no? Itaas natin ang biyaya ng Diyos. Right? Kasi maraming nagsasabi na ang katuruan ito ay galing daw sa demonyo. Nagmamalaki sila. Hindi ako naniniwala dyan. I know that meron akong part para sa kaligtasan ko. That's why ang goal ng doktrina pong ito is to humble man's pride para ibagsak ang yabang ng tao. Okay? So, again, papunta na po tayo regarding po sa discussion about the practical application regarding this doctrine. Tandaan po natin, mga kapatid, itong application na pag-aaralan po natin, natural na consequence po nito ng doktrina pong ito. Ito yung bunga ng doktrina na kung saan ay ating pinaniniwalaan. Kaya balikan po natin. It's very interesting kung bakit ang doktrina ng unconditional election ay halos makikita po natin dito sa New Testament. New Testament. Sa sulat ng mga New Testament letters. No? Bakit? Dahil ang New Testament na sulat, ito ay sinulat sa mga mananampalataya. No? Isinulat po ito sa mga mananampalataya, to those who have been called out. Yung mga tao na hinugot sa kadiliman. Right? At dinala sa katawan ni Kristo. Dito sa simbahan. Ngayon, sila ay tinawag, of course, ang logical question po dito ay bakit? No? Bakit? Bakit sila ay naligtas pero yung iba ay hindi? Di ba? Bakit ikaw ay nandito, nakaupo, na alam mo ang kasalanan mo ay pinatawad at nandiyan ka, nakaupo ka dyan, nagtataga ka dyan, at dala-dala mo yung pag-asa na meron ka sa sangkalangitan. Di ba? Bakit yung iba ay wala dito, nandun sa labas? Right? So, ano ang magiging tanong? Sagot sa tanong kong ito, because God loves you. Mahal ka ng Diyos. Okay? From eternity, okay, God has chosen you for salvation in Jesus Christ. Kaya ka nandito. Kaya merong tayong dalawang biyaya na ating tinatanganan in regards kapag naintindihan po natin ang doktrinang ito. Okay? May dalawa. Dahil lang kanina ang tanong, bakit yung iba ay niligtas, pero yung iba hindi. Right? Isang biyaya po yun. Bakit naligtas ako? Okay. Pangalawang incentives
na meron sa mga naniniwala sa doktrinang ito at sa, of course, ay ito ay incentive para sa practical Christian living. Di ba? Yan yung dalawang biyaya na meron tayo kapag naintindihan po natin ang doktrinang ito. Now, merong 5 na aplikasyon. Okay? Na resulta if you truly understand this doctrine. No? Merong 5 na aplikasyon na dapat po nating i-apply sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga tunay na mananampalataya. Una is unconditional election fuels evangelism. Ito yung nagbibigay ng sigasig, apoy, para tayo ay makapag-evangelize. Noong nakaraan ay tinakil po natin regarding po sa mga objection against this doctrine. Okay? At nakita po natin na ito daw ay hindrance. Sagabal po daw ito para sa pag-evangelize. Kaya tandaan po natin, ang conditional election ay actually it is a powerful motive for evangelism. Ito yung magbibigay po sa atin ng makapangyarihang motibo para tayo po ay makapag-evangelize. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 10, pakibasa Brother Mark. Second Timothy chapter 2 verse 10. Mm-hmm. Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Right. Imagine, si Paul, naglakbay po siya ng 3 kontinente, no? Para lang hanapin. Nag-endure po siya ng mga klase ng paghihirap o affliction alang-alang sa mga pinili. No? Nagtiis po siya. Kahit nasa panganib ang kanyang buhay, pero alam niya na merong pinili ng Diyos. Okay? Alam niya na ang Diyos ay may mga tao na pinili who are scattered throughout those continents. Okay? At alam niya rin na gagamitin siya ng Diyos para iligtas ang mga taong ito. Okay? Kaya sa mga nagsasabi na ang evangelism daw kapag pinaniniwalaan po natin ang unconditional election or election, ito daw ay pointless, wala daw kwenta. Hindi nila naintindihan ko yun because yung pagiging soberano ng Diyos sa biyaya ay ito yung magbibigay. Being the evangelism is pointless. Di ba? Ang kapangyarihan po ng Diyos. Dahil siya yung nagbigay para magkaroon ng posibilidad at katotohanan, kasiguruhan na ang evangelism na ginagawa ng mga tao before ay magkaroon ng bunga. That's why ngayon, nagkaroon ng bunga, di ba? Dahil sa sigasig nila na mag-evangelize, ay nagkaroon ng malaking bunga. Okay? Pero kung wala ang kapangyarihan at walang pagiging soberano ng Diyos, apart from it, ay wala talagang posibilidad na ang evangelism ay magbubunga po ito. Right? Kung wala ang soberano ng biyaya ng Diyos,
ito na siguro yung pinaka tawag nito, useless enterprise, no? Na nakita ng sanlibutan. Isang malaking tawag nito, waste, pag-aaksaya sa ilalim ng araw is to preach the Christian gospel. No? Okay? So, apart from God's sovereignty in choosing those who will be saved, no? Ibig lang sabihin, ang evangelism ay hindi magbubunga. Bakit? Dahil ang tao, by nature, they are depraved. No? Yun sa pinag-aralan po natin. Ang una, total depravity. Kung wala ang sovereignty ng Diyos, wala ang kanyang kapangyarihan, walang mangyayari, walang maliligtas because we know that people, no? Ang tao by nature ay depraved, corrupt. Diba? At mas pinipili pa nila na tumalikod, lumayas sa Diyos. Kasi po natin, mas ninais pa nilang talikuran ng Diyos. Kaya itong unconditional election ito ay magbibigay po ito sa atin. While it fuels evangelism, magbibigay po ito sa atin ng boldness. Di ba? Kapag alam natin na mayroong pinili ang Diyos, magbibigay ito sa iyo ng lakas, boldness. Right? Kaya nga, ang isang kadahilanan kung bakit ang tao ay very reluctant o nag-aatubili na ibahagi ang magandang balita o ebanghelyo because they fear, no? Natatakot po sila dahil baka sila ay ma-reject. Tapos, totoo po yun because yung katotohanan ay talagang very offensive po ito sa mga taong makasalanan, di ba? Very offensive po ito kapag sinisiran po natin. Kapag ganun, sometimes may posible na talagang galit sila sa atin. Okay? And hindi lamang po yun. We are being mistreated. Diba? Kaya yun po yung pag-aatubili. Okay? Pero kapag tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay merong pinili at tayo ay gagamitin para sila ay akayin at alam po natin na meron, ay ito yung magbibigay po sa atin ng tapang. It will give us boldness. Okay? At maintindihan po natin ang evangelism. Magkakaroon po tayo ng result. Okay? Magiging maayos ang evangelism po sa atin. Diba? May boldness po tayo. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Magbibigay po ito sa atin ng pasyensya. It gives us patience. Right? Magbibigay po ito ng katotohanan ang Diyos. Okay? Na kapag meron pinili, ay hindi po tayo mag-give up. Diba? We will never give up on anyone. Dahil ang Diyos ay may mga tao at mayroon siyang ililigtas sa kanyang panahon. Sa panahon. Ang kanyang panahon. Kaya ito ang magbibigay po sa atin ng encouragement na ang resulta ay nakasalalay sa Diyos. Diba? Hindi na natin kailangan manipulahin pa ang resulta po nito. Kundi pinagkakatiwala po natin ang Diyos ang resulta. Di ba? So,
magkakaroon tayo ng pasensya. Dahil alam po natin, ang Diyos ang siyang gagalaw, no? Sa tulong ng banal na Espiritu, pag yung tao kung yun ay pakita na makasalanan po siya. To convict. Pangatlo, ay magbibigay sa atin para manalangin. Okay? Para manalangin. Tandaan po natin that God alone can change hearts. Ang Diyos ang nagbabago ng puso ng tao at siya ang kumikilos para ang taong ito ay magpakumbaba sa kanyang proud and foolish na kalalagayan. Okay? Na ibig sabihin, tayo ay naniniwala na ang kaligtasan is God alone. That's why we are ultimately led. Di ba? Nakikiusap po tayo sa mahabaging Diyos, sa makapangyarihang Diyos. Right? Pinapakiusap po natin sa isang makasalanan. Nakikiusap po tayo. We are reason with them. Di ba? Kaya nga tayo nananalangin, Lord, kakabagan mo naman ng itong taong to. Mapapahamak po ito. Kaya tayo ay nakikipagbuno sa Diyos na ipanalangin sila. Dahil tayo, naniniwala po tayo ng katagumpayan ng evangelism ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Pinapalakas at ng Espiritu ng Diyos. Okay? So it means evangelism is not wrestling with dead sinners, but wrestling with the gracious God. Nakikipagbuno po tayo sa Diyos. Okay. Yan po yung number 1. And number 2, unconditional election provides assurance. Okay? Ang biglang sabihin, ang election and assurance are closely connected. Yung relasyon po nito between election and assurance is closely connected. Paano nagkaroon ng connection po ito? Because unconditional election is unto salvation. Tandaan po natin, unconditional election is unto salvation, which includes glorification. Okay? Tandaan po natin, election is not salvation, but unto salvation. So, ano ang nakakapalo po dito? Salvation includes calling, di ba? Andito na yung order of salvation ba ito? Yung, ano ba sa saluti o ordo saluti. Diba? It includes calling, regeneration, justification, sanctification, and glorification. Kompletong package po ito. It's a complete package. Dahil sabi po ng Romans chapter 8 verse 30, and those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Di ba? Kompletong package. Simply put, ibig lang sabihin, every person, bawat tao na pinili, sigurado, no, ay pupunta sa langit. Kasi yun yung chain. Chain. Okay? Sigurado na sila ay pupunta sa langit. Again, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 14. Pakibasa, Brother Joshua Dumondon.
chapter 2, verse 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 hanggang verse 14. What always praise God, others declare the Lord because God shows as a person that sanctification is being made in the truth. They see both to our gospels that we cannot be Lord in our Lord Jesus Christ. Okay, so tandaan po natin, Christian are called by the gospel and for glory. Okay? Biglang sabihin, they are called to share in the glory of Christ. Right? So, ibig lang sabihin, kung ano ang plinano ng Diyos ay gagawin niya. Okay? Sa basihan na kung saan ay nakay Kristo. So it means, ang ugat ng ating kaligtasan ay babalik po tayo to the eternal counsel or decree of God. Decree po ng Diyos po yan. Pangalawa, ibig lang sabihin, paano pinapalakas ang ating kasiguruhan para sa kaligtasan? Of course, titignan po natin sa mga ebidensya ng kaligtasan na kung saan ay tayo ay pinili. Okay, ibig lang sabihin, we can read our election within our calling and conversion. Kaya yung conversion po natin, iyan po talaga ang realidad ng ating kaligtasan. We know how God, how the Holy Spirit operate. At yan po ay naranasan po natin. In 1 Thessalonians chapter 1 verse 4, pakibasa Sister Ade. 1 Thessalonians chapter 1 verse 4 to 5. chapter 1 verse 1 to 5. For we know, brothers, and love by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not only in truth, but also in the power and in the Holy Spirit and with full conviction. You know what kind of men we will know you for your sake. Okay. Another verse. Okay. In 2 Peter chapter 1 verse 10, pakibasa Sister Daniela. Second Peter chapter 1 verse 10. Therefore, brothers, be of the more diligent after your calling and election. For if you promise these qualities, you will never fall. Okay. So, si Peter, gusto niyang palalahanan ng kanyang mga mambabasa sa aklat ng Peter, ay gusto niya magiging diligent. In other words, ay ini-expect niya na of course, Paul expected them to labor for assurance. Ibig lang sabihin, in Christ, in us, no, nasa loob sa atin si Kristo, it means outside ay merong good works, merong pagbabago na nakikita ng tao sa atin, di ba? Okay? There are fruit na lumalabas sa atin. Okay? So, isa ito sa ebidensya in cooling. Okay? Calling us in our election. Of course, yung good works. Right. Sabi ni George Whitefield, sabi po niya, the doctrines of our election and free justification in Christ Jesus are daily more and more pressed upon my heart.
They fill my soul with a holy fire and afford me a great confidence in God, my Savior. Meron daw nag-aapoy. Okay? Nag-aapoy daw sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Yung pagkapili sa kanya, at yun yung lalong tinitibok ng kanyang puso. Now, in Canons of Dort, chapter 1, verse 12, assurance of their eternal and unchangeable election to salvation is given to the chosen in due time, though by various stages and in different measure. Right? Such assurance comes not by inquisitive searching into the hidden and deep things of God, but by enticing within themselves with spiritual joy and holy delight. The unmistakable fruits of election pointed out in God's Word, such as number 1, through faith in Christ, a childlike fear of God, a godly sorrow for their sins. Now, ito po yung bunga. Number 4, a hunger and thirst for righteousness. At yan po yung nararanasan po natin. Bagamat ang good works, it is a secondary function, pero ang pinaka-primary, of course, the gospel and the merit of Christ. Okay? Yun yung nagbibigay sa atin para masisigurado po natin ang kaligtasan. Okay? Number 3, unconditional election promotes adoration. Lalo pa tayong magbibigay po ng pag-angat, pagsamba sa Diyos. Ang rason, the only reason given for election is the covenant love of God. God for love. Kapantay po ito ng God for you. Ibig sabihin, bago pa lahat, minahal na tayo ng Diyos. Bago pang lahat, alam na ng Diyos ang kanyang elect. Right? So it means God for love His people from eternity. Thus He chose them for salvation because of love. No? Ano yung kadahilanan ng pag-ibig natin sa Diyos? His love for us is the cause of motive of our love for Him. Kaya natin minahal ang Diyos because minahal po tayo. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. So it means God loves His people in such a way so as to ensure that they will love Him in return. Okay? So yun po yun. Kaya ang motibo ng ating pag-ibig, because His love for us is an incentive for us loving Him. Maraming rason kung bakit dapat natin mahalin ang Diyos. Pero ang lahat pong ito ay tumutungo sa lahat kung sino ang Diyos, who God is, and what He has done for you. Okay? Yun po yun. Kung sino ang Diyos, alam natin kung sino ang Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos. Right? And pang-apat, ang unconditional election ay encourages holiness. Okay? Ibig sabihin, lalo pa tayong nagpapakabanal. Dahil maraming mga tao, maraming mga nag-iisip, dahil kapag sila ay pinili ng Diyos, di ba? Yan lagi, naririnig po natin. So it means, kapag pinili ako ng Diyos, I am free now to sin.
na pwede na akong magkasal. Pinili naman ako ng Diyos eh. Kaya pwede akong magkasala. Kahit magkasala ako, still, pinili pa rin ako ng Diyos. Ibig sabihin, ay ligtas pa rin ako. Okay? Kaya mabilis na ang mga tao ang nagsasabi, lahat Kristiyano pa, they are, ibig sabihin, they are excused, they are quick to think, okay, na excuse daw sila na gumawa ng kasalanan when they affirm the doctrine of election. May nakalimutan sila. No? Hindi nila naisip na ang election is unto salvation. Ibig sabihin, okay, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa kasalanan. Ibig lang sabihin, hindi nila alam na ang pagpili o election unto salvation is salvation from sin. Hindi, akala nila, yun na yun, pinili nga ako ng Diyos, gagawa pa rin ako ng kasalanan. Hindi nila alam na sila iniligtas dahil sa kasalanan. Di ba? Kaya itong election na pinag-aaralan po natin, it will encourage us more to become holy, no? Magkakaroon po tayo ng holiness. Dahil ito yung sasagot. Okay? Sa ating pinag-aaralan. At ito yung layunin ng ating election. Di ba? Kaya, ibig lang sabihin, pinili tayo that we may be holy and blameless. Yan ang dapat makita ng mga sumasalungat pong ito. Di ba? Dapat makita nila. Right. So, ibig lang sabihin, unconditional election provides for our holiness. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 4, pakibasa, Brother Anthony. Ephesians 1:4, even as He chose us, even before the foundation of the world, that we should be holy and blameless. Alright. Di ba? Yan po yung dahilan. Yan. Pero tandaan po natin mga kapatid, yung pag-decree ng Diyos ng election ay hindi po nakadepende sa ating pagiging banal. Okay? Nakadepende po ito ang ating kabanalan, ang ating kagalakan sa decree ng Diyos regarding sa election. So, election motivates us to be holy. Lalo pa niyang minumutibo na tayo ay magiging banal. That's why we pursue holiness. Why? Because we are chosen for holiness. Diba? We are chosen for holiness. Kaya, pinupurso po natin. That's why, our election, okay, is a great privilege. And it should be motivates us to live holy. Okay, panglima, last, ang conditional election demands humility. Diba? Election demands humility because God elected His people from a common lump of depraved humanity. Lalo pa tayong magpapakumbaba dahil galing tayo dito sa ganitong kalalagayan. Pakibasa ang 1 Corinthians chapter 1 verse 26 up to verse 29 sa likod, Sister Crystal. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29.
Mga kapatid, nalalahanin ninyo ang inyong katayuan kung kayo luwagin ng Diyos. Ayon sa pagkain ng ikaw ay itinatang sa inyo ang mataas sa inyo. Ang pinalinan na sila ay sinihin ng Diyos ang pagdating ng words sa pinagpan. Ito ang ginagawa ng pagdulong ng susi. Hinili niya ang mga gawin ng sinihin upang mayroon ng pagdalas. Hinili niya ang mga pagdating ang aming nakakap at mga maliit na sa pagdating ito upang sa unang sistema ng mga Kristiyano. Kaya walang sino makakapagpalang. Alright, thank you. So it means Calvinism is no better than our loving humility. Our boasting is not in ourselves, but in God. It makes no difference if we can defend the doctrines of grace if it does not influence our hearts. Kaya tayo po ay nagmamalaki sa ating Diyos. Right? Mga kapatid, ang nag-iisang rason, ang tanging rason, bakit ka nandito? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Bakit sinasamba mo ang Diyos sa oras pong ito? It's just because of His electing grace. Kaya ka nandito. Okay? No more less. Nothing in us. Kaya po tayo nandito. Dahil tayo ay pinili ng Diyos. Diyan po natatapos ang ating pag-aaral regarding po sa doctrine of unconditional election. Question or insight or reflection? Dagdag?